Magandang araw. Ang ating paksa sa araw na ito ay may pamagat na monolingualismo, bilingualismo at multilingualismo. Narito ang inaasahang matututuhan ng bawat isa pagkatapos ng talakayan. Una, nailalahad ang mga mahalagang konseptong pangwika. Ikalawa, na ipaliliwanag ang pagkakaiba ng monolingualismo, bilingualismo at multilingualismo. At ang huli, napahalagahan ang kakayahang pangwika sa pamamagitan ng paggamit nito. Bilang balik-aral ay nais ko muling itanong sa inyo, ano ang pagkakaiba ng Tagalog, Pilipino at Filipino? Ano ang tinatawag na Tagalog imperialism? Ano ang misconception sa letrang F sa wikang pambansa? At ano ang wikang pambansa, panturo at opisyal? Marahil ay pamilyar kayo sa mga salita or parilalang ito. Ano kaya ang mga kahulugan o ibig sabihin nito sa ibang wika? Ohayo gozaimasu, daragang magayon, gihigugmate ka, anyong haseyo. Bilang pagpapatuloy at panimula ng ating paksa, kapag sinabi nating monolingualismo, ito ang tawag sa pagpapatupad ng iisang wika sa isang bansa, tulad ng isinasagawa sa mga bansang England, Pransya, South Korea, Hapon, at iba pa kung saan iisang wika ang ginagamit na wikang panturo sa lahat ng larangan o asignatura. Bukod dito, maliban sa edukasyon, sa sistemang monolingualismo ay may iisang wika na umiiral bilang wika ng komersyo, wika ng negosyo, at wika ng pakikipagtalastasan sa pang-araw-araw na buhay. Sa dahilang napakaraming umiiral na mga wika at wikain sa ating bansa, ang Pilipinas na ay maituturing na multilingual kaya't mahihirapang umiral sa ating sistema ang pagiging monolingual. Samantalang, meron naman tayong tinatawag na bilingualismo. Matatawag mo ba ang sarili mo bilang bilingual? Ano ba ang pagpapakahulugan na maibibigay mo para sa salitang bilingualismo? Binigyang pagpapakahulugan ni Leonard Bloomfield, isang Amerikanong linguista, ang bilingualismo bilang paggamit o pagkontrol ng tao sa dalawang wikang tila ba ang dalawang ito ay kanyang katutubong wika. Ang pagpapakahulugang ito ni Bloomfield na maaaring maikategorya sa tawag na perpektong bilingual ay kinontra ng pagpapakahulugan ni John McNamara. Isa pa ring linguistang nagsasabing ang bilingual ay isang taong may sapat na kakayahan sa isa sa apat na makrong kasanayang pangwikang kinabibilangan ng pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat sa isa pang wika maliban sa kanyang unang wika. Sa pagitan ng dalawang magkasalungat na pagpapakahulugang ito ay may iba pang pagpapakahulugan na naibigay. Katulad ng sabi nga ay ayon kay Uriel Weinreich, isang linguistang Polish-American na nagsasabing ang paggamit ng dalawang wika ng magkasalitan ay maaaring tawagin na bilingualismo at ang taong gagamit ng mga wikang ito ay bilingual. May mga tanong sa ganitong pagpapakahulugan ni Weinreich dahil hindi nabanggit kung paano ba dapat kadalas o kung gaano ba dapat kaugnay ang isang tao sa ikalawang wika upang maituring na siya ay bilingual. Maaari ring ilapat ang konseptong ito sa buong komunidad na ang bilingualismo ay kung saan ginagamit ng mga mamamayan ang dalawang magkaibang wika o kaya naman ay ang political o institusyonal na pagkilala sa dalawang wika. Sinasabi rin na bilingual ang tawag at maituturing na bilingual ang isang tao kung magagamit niya ang ikalawang wika ng matatas sa lahat ng pagkakataon. Sa pananaw na ito, kapag daw bilingual nagagamit ang dalawang wika ng halos hindi matukoy kung alin sa dalawa ang una at pangalawang wika.
Balanced bilingual ang tawag sa mga taong nakagagawa ng ganito. At sila'y mahirap mahanap dahil karaniwang nagagamit ng mga bilingual ang wikang mas naaangkop sa sitwasyon at sa taong kinakausap. Sa araw-araw na pakikisalamuhan natin sa iba ay hindi maiiwasan ang pagkakataon natin ng interaksyon. Maging sa mga taong naiibang wika, sa pangangailangan ay may interaksyon na nagkakaroon ang tao upang matutuhan ang bagong wika at nang makaangkop siya sa panibagong lipunang ito. Siyempre pa, sinasabi natin na sa paulit-ulit na exposure o pakikinig ng mga nagsasalita sa wika, unti-unti natututuhan niya ang bagong wika hanggang hindi niya namamalayang matatas na siya rito at nagigamit niya na ng mabisa ang bagong wika sa pakikipag-usap at sa paglalahad ng kanyang mga personal na pangangailangan. Sa puntong ito'y masasabing siya ay bilingual. Pagdating naman sa sistema ng pagkatuto at pag-aaral o wikang panturo, makikita sa Artikulo 15, Section 2 at 3 ng Saligang Batas ng 1973 ang probisyon para sa bilingualismo o pagkakaroon ng dalawang wika sa paaralan bilang panturo at wikang opisyal na iira sa lahat ng mga formal na transaksyon sa pamahalaan man o kalakalakan. Nakasaad ito na ang batasang pambansa ay magsasagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at formal na paggamit ng pambansang wikang Filipino hanggat hindi binabago ang batas, ang Filipino at Ingles ang mananatiling mga wikang opisyal ng Pilipinas. Bukod dito, nakasaad sa DepEd Order No. 25 Series 1974 ang mahalagang probisyon sa bilingual na edukasyon. At nakasaad ang ganito: makalinang na mga mamamayang Pilipinong matatas sa pagpapahayag sa mga wikang Pilipino at Ingles. At isa pa, sinasabi na ang bilingual education ay dapat natin pong malinawan na ito ay binigyang katuturan bilang magkahiwalay na paggamit ng Pilipino at Ingles bilang mga wikang panturo mula grade 1 pataas sa mga tiyak na asignatura. Halimbawa, ang mga asignatura o araling dapat ituro sa Pilipino ay Social Studies o Social Science, Work Education, Character Education, at Health Education at Physical Education naman. At Ingles ang magiging wikang panturo sa science at sa matematika. At ang Pilipino at Ingles, bukod sa gagamiting mga wikang panturo, ay ituturo pa rin bilang asignaturang pangwika. Wala sa patakaran, subalit itinakda ng mga panuntunang magagamit na pantulong sa wikang panturo ang vernacular o wikang ginagamit sa lugar kung saan naroon ang paaralan. Bilang pagdidiin ng lumaon ay nagbago rin ang paggamit ng Filipino sa iba't ibang asignatura at ang Ingles kasi sa kasalukuyan, sabi nga natin, ginagamit ang wikang Filipino sa asignaturang Filipino, araling panlipunan o hekasiyata ito, at gayon din sa mga edukasyong pagpapakahalaga o pagpapakatao. At sa ngayon ay ang ilang mga asignatura pa ay nasa wikang Ingles na. Bilang pagpapatuloy ay binigyang diin din ang halaga ng paggamit ng bilingual education. Katulad nga ng nabanggit natin kanina, ipinatupad ang bilingual education policy sa Pilipinas sa pamamagitan ng National Board of Education. Ito ay may resolution number 737 series of 1973. Noong 1994 naman, ipinatupad ang polisiya sa pamamagitan ng pagpapalabas ng DEX o ng Department Order number 25 series number 74 na may tutulong implementing guidelines for the policy on bilingual education. Sa kabuuan, naglalaman ito ng gabay kung paanong magkahiwalay na gagamitin ang Filipino at Ingles bilang wikang panturo sa mga tiyak na larangan sa pagkatuto sa paaralan.
Ayon sa filosofiya, Pilipino kalaunan ay naging Filipino ang gagamitin bilang wikang panturo sa mga asignaturang may kinalaman sa araling panlipunan, agham panlipunan, musika, sining, physical education, home economics at values education. Ingles naman ang gagamitin sa siyensya, teknolohiya at matematika. Ano ba ang pangunahing layunin ng BEP na maaari natin na bigyang diin? Pangunahing layunin ng BEP na makamit ang kahusayan ng mga mag-aaral sa dalawang wika sa pambansang antas sa pamamagitan ng pagtuturo ng dalawang wika at sa pamamagitan ng pagiging panturo nito sa lahat ng antas. Sa kabuuan, nais nitong una, mapataas ang pagkatuto sa pamamagitan ng dalawang wika. Ikalawa, maipalaganap ang wikang Filipino bilang wika ng literacy. Ikatlo, mapaunlad ang Filipino bilang wikang simbolo ng pambansang identidad at pagkakaisa. Ikaapat, malinang ang elaborasyon at intelektualisasyon ng Filipino bilang wika ng akademikong diskurso. At ang huli, mapanatili ang Ingles bilang internasyonal na wika para sa Pilipinas at bilang wika ng siyensya at teknolohiya. Bilang pagpapatuloy, meron naman tayong tinatawag na multilingualismo. Ang multilingualismo ay tumutukoy sa kakayahan ng isang individual na makapagsalita at makapag-unawa ng iba't ibang wika. Ang Pilipinas ay isang bansang multilingual. Meron tayong mahigit 180 wika at wikain sa Pilipinas. Kaya naman bibihirang Pilipino ang monolingual. Karamihan sa atin, lalo na sa mga nakatira sa labas ng Katagalugan, ay nakapagsasalita at nakauunawa ng Filipino, Ingles at isa pang o higit na katutubong wika na karaniwang ang wika o wikaing kinagisnan. Ayon kay Stefan Huygens, iilang bansa lamang sa buong mundo ang monolingual. Ibig sabihin, mas laganap ang mga lipunang multilingual kung hindi man bilingual. Kung maraming tinukoy na kapakinabangang nakukuha ang individual mula sa bilingualismo, lalong mas maraming dulot na kabutihan ang multilingualismo. Ilan lamang sa mga ito ay ang kritikal na pag-iisip, kahusayan sa paglutas ng mga suliranin, mas mahusay na kasanayan sa pakikinig at matalas na memorya, mas maunlad na kognitibong kakayahan at mas mabilis na pagkatuto ng iba't ibang wika. Bukod sa unang wika, sa kabuuan, ipinakikita rin ng pananaliksik na mas flexible at bukas sa pagbabago ang multilingual. Gayun din, may mas malalim na pag-unawa at paggalang sa iba't ibang kultura at paniniwala. Kaya nga, meron din tayong tinatawag na MTB-MLE o noong 2013. Ito yung tinatawag nating Mother Tongue-Based Multilingual Education. Ito ay ang paggamit ng unang wika sa panimulang pagtuturo ng pagbabasa, sa pag-unawa ng paksang aaralin, at bilang matibay na pundasyon sa pagkatuto ng pangalawang wika. At meron tayong 8 pangunahing wikang panturo, ika nga, na ginagamit. At ano-ano ba ang mga wikang panturo na ito? Ayon sa pag-aaral, ang 8 pangunahing wika o lingua franca ay ang mga sumusunod. Ito ay ang Tagalog, Kapampangan, Pangasinense, Ilocano, Bicol, Cebuano, Hiligaynon, Waray. At bukod dito ay meron pang tinatawag na 4 na iba pang wika. Ito naman ay ang Tausug, Magindanaoan, Maranao at Chabacano. Pagkalipas ng 1 taon noong 2013 ay nagdagdag pa ng 7 wikain kaya naging 19 ang wikang ginagamit sa MTB-MLE. Ito ay ang sumusunod. Ibanag para sa mga mag-aaral sa Tuguegarao City, Cagayan at Isabela. Ivatan para sa mga taga-Batanes, Sambal sa Sambales. Aklanon sa Aklan,
Capiz, Quinarayas, Antique, Yakan sa Autonomous Region of Muslim Mindanao at ang Surigaonon para sa lungsod ng Surigao City at mga karatig lalawigan. Maliban sa mga nasabing unang wika o yung tinatawag nating L1, ang Filipino na tinatawag naman na L2 at ang Ingles bilang L3 ay itinuturo din bilang hiwalay na asignaturang pangwika ng mga nasabing antas. Sa mga mataas na antas ng elementarya, gayon din sa high school at kolehiyo, nananatiling Filipino at Ingles ang pangunahing wikang panturo. Isang malaking hakbang na ginawa ng ating bansa ang pagkakaroon ng pambansang polisiya para sa multilingual na edukasyon. Ito ay isang magandang modelo ng pagtuturo para sa isang bansang tulad nating may heograpiyang pinaghihiwa-hiwalay na mga pulo at kabundukan at may umiiral na napakaraming pangkat na mga wikain sapagkat mapalalakas muna nito ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa kani-kanilang unang wika. Inaasahang higit nilang mauunawaan at kalulugdan ang mga aralin kung ito'y ituturo sa wikang matatas sila at lubos nilang nauunawaan. Ito ngayon ang magiging bridge o tulay upang kasunod na mapalakas at mapalusog ang pagkatuto ng ating wikang pambansa. Ang Filipino, gayon din ang wikang Ingles. Pero bilang pagdidiin, dapat din nating maunawaan ano ba ang pangunahing layunin kung bakit meron tayong MTB-MLE o yung tinatawag nating Mother Tongue Based Multilingual Education. Naglabas ng DepEd Order number 16 series of 2012 ng guidelines. Ito ay may layuning una, pagpapaunlad ng wika tungo sa matatag na edukasyon at habang buhay na pagkatuto. Ikalawa, bakit daw tayo mayroong MTB-MLE? Kognitibong pag-unlad na may focus higher order thinking skills o tinatawag nating HATS. Ikatlo, akademikong pag-unlad na maghahanda sa mga mag-aaral na pag-usayin ang kakayahan sa iba't ibang larang ng pagkatuto. At ang huli, pag-unlad ng kamalayang sosyo-kultural na magpapayabong sa pagpapahalaga at pagmamalaki ng mag-aaral sa kanyang pinagmulang kultura at wika. Marami na tayong narinig ukol sa ating mga pangunahing paksa. Magkaroon muna tayo ng checkpoint. Ano-ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng monolingualismo, bilingualismo at multilingualismo. Talakayin ngang muli ang papel ng mga ito sa edukasyon at magbigay pa ng mahalagang konseptong natutuhan sa ating paksa. Bilang karagdagan, polyglot naman ang tawag natin sa mga taong nakauunawa at nakapagsasalita ng maraming wika. Bilang paglalagom, bumuo ng grapikong pantulong sa pagtalakay ng mahalagang konsepto at mga pangunahing ideya na natutuhan sa araling ito. Ang atin namang pangwakas na gawain, bumuo ng glosaryo ng iba't ibang wika batay sa tiyak na paksa, larang o disiplina. 10 salitang lahok ng wikang Filipino patungo sa ibang wika bilang katumbas o pagpapakahulugan nito. Maraming salamat. Hanggang sa muli, mabuhay.